umandar na siya guys. So okay naman yung andar niya, tahimik. So ito pinalitan natin ng bago, high tension cable. Nagpalit tayo ng bago, 4. Tapos bago pa naman yung spark plug nito. So bago rin yung high tension cable. So ito siya, naikabit na rin natin at umandar na siya. Okay naman na siya. So far so good. Tapos dito ang charging niya, ayan, 14.4 volts. So malakas yung charging niya, malakas. So nanghiram muna tayo ng battery kasi hindi niya yan battery, hindi niya original na battery yan. So nanghiram tayo. So ito pala yung pinalitan natin na igniter. So hello guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Autoboyson. So ngayon guys, mayroon tayong share dito, Toyota Corolla Love Life Limited Edition. So ang issue nito guys ay minsan easy start, minsan hard start. Tapos minsan talaga ayaw nang umandar. So magsishare tayo sa inyo kung anong mga kailangan i-check dito guys. So sundan nyo lang guys yung video para magkaroon kayo ng konting kaalaman. So punta muna tayo dito. So dito guys, ang kailangan yung i-check ay itong ignition system niya. So yan yung i-check nyo, ignition system. Maliban sa mga fluid, langis, yan. I-check nyo yung ignition system. Spark plug, check nyo kung okay pa yung condition ng spark plug, 4 na piraso. At i-check din ninyo yung high tension cable, yan, 4 na piraso, kung goods pa yung continuity nya. So last, itong igniter, kung nasa timing or nasa tama ba yung ano nya, spark, yan, timing at saka nasa tama yung spark nya. So check nyo din yan. Tapos dito yung battery, check din nyo kung hindi ba nagbo-voltage drop, kasi magkukos yan ng hard start. So yun yung mga issue na kailangan i-check dito sa underhood system at doon sa susian kung mayroong ignition start siya. So yun, yung mga tinuturo ko sa inyo guys, yun yung mga kailangan sundan ninyo na bakit ayaw mag-start, hard start, ayaw mag-start, at easy start. So yun yung kailangan yung tingnan para magkaroon kayo ng idea kung saan ba talaga nagkakaroon ng issue. So dito sira na kasi itong battery na to, kaya nagbo-voltage drop siya unti-unti. Tapos huwag niyong kalimutan check din yung fuse sa starter kung buo at saka yung relay. So yun yung kailangan na tingnan para ma-fix, ma-solve ninyo yung issue. So dito bago na to, kinabit na natin dahil na-diagnose natin na may issue dito sa igniter nya. So bago yung igniter na yan, replacement lang yan, hindi naman siya genuine, pero so far sa ating feedback ng mga customer, good naman yung performance. So share ko dito sa inyo kung bakit kailangan i-check yung ignition cable or high tension cable. So dito papansin niyo, dito may mga punit na siya na sign na nagja-jump spark yung kuryente. So isa na yan na sign, nagja-jump spark at nag-oily siya. So magkukos siya ng pundi ng spark plug. Kagaya nito, nilagyan ko lang ng tip nito para mapa-start
at saka dito karoon na siya ng spark. Yan yung mga issue na dapat tingnan. Tapos dito naman sa rotor cover nya, isang dahilan dito is itong mga terminal nya. Ito yung 4 na terminal at saka yung distributor nya sa rotor. Yan. So minsan ito mahina na yung spring, hindi na umaabot, kaya walang kontak, walang kurente, ayaw mag-start yung sasakyan, ayaw mandar. Pangalawa, ito namang terminal nya ay pudpud na, walang kontak. Yan yung isang dahilan din. Pangatlo, ito namang nag-oil, kagaya niyan, may mga oil na. Yan. Isang dahilan din yan kung bakit hirap andarin yung sasakyan na mga gamit igniter. Yan yung mga issue. So dito naman sa igniter assembly, ang kailangan tingnan ninyo din is itong terminal sakit. Minsan yan kinukorosyon, minsan naman is maluwag, loose connection. So kailangan linisin at kailangan tabingin ninyo ng konti para sumikip doon sa sakit. Tapos dito, ito may sign na ng pinasok ng tubig at may sign na rin ng repair. So dito, dapat nakaganyan yan ang posisyon. Hindi ganyan, hindi ganyan. Dapat ganyan pagka nagkabit kayo. So dito, check natin. So pinasok na ng langis yung shafting nya at nagsushort circuit na doon sa loob, sa igniter nya. So yan yung mga isang mga sign na hindi talaga andar yung makina. Tapos dito naman ito, kagaya nito, may repair na. So minsan ang makina ay nawawala sa timing. So kagaya nito, ang timing nito nakaganyan guys, ganyan, ganyan ang timing niyan. So ito, yan yung timing. So may dot yan siya. So lihis na yung dot nya, dapat tumama. So may spot na, binildingan na nga nila dito. Yan. At maingay na to pagka umiikot, kumakalog na kasi makalog na. So mag-cause yan ng hard start, mag-cause din yan ng no start. Minsan naman pag natapat is easy start. So yan yung may mga dot yan, yan may dot. May mga dot yan na sign nya na sa timing. So dapat ganyan yan yung timing nya, ganyan, hindi ganyan, hindi rin ganyan, dapat nakaganyan. So ito, pag bago yung igniter ninyo, pwede ninyong hindi nalagyan ng silicone. Pero kung luma-luma, dahil dito flat na yung o-ring nya, kailangan ninyong lagyan ng grasa or silicone. So yan lang guys, ganun lang. So ngayon atin nang i-start kung isi-start. So ngayon atin nang pandarin natin guys para maka-charge yung battery at masubukan natin kung okay ba yung nilagay nating replacement. So pandarin natin. Ayan, mandar na siya guys. Easy start lang. So tama yung timing natin. Sakto yung timing natin. So una, check natin kagad yung charging system niya. So ayan, cha-charge siya. Good yung charging niya. So okay yung alternator. Okay yung alternator. So ito lang battery ang medyo may diferensya to dahil niniram natin sa ibang sasakyan to at dati nang may diferensya yun. Charging lang yung sinilip natin dito. Okay yung charging. At saka yung starter kasi bago rin yung starter niya. So goods na goods yung binili natin ito. Goods na goods. Ayan. Goods na goods. Ito yung in-explain ko sa inyo kanina.
Yan, ito yun. So napalitan na natin ng bago kasi maraming diferensya to. Contact nya, wiring, shafting, o-ring, ganyan, marami. So paandarin lang muna natin para maka-charge ng gusto yung battery at ma-verify natin kung may mga problema pa. So ito ang susunod natin guys ay yung aircon.